Sa videong ito, ating kamustahin ang aming Suzuki Espresso makalipas ang 5 taon. Kamusta na nga ba ang performance ng sasakyan na ito matapos naming gamitin ng 5 taon? Marami na kaming napuntahang mga lugar gamit ang sasakyan na ito. Nariyang dumaan kami sa gilid ng bangin. Oo, ano to, bangin? Uy! Ano? Bangin. Ilang beses na rin kaming umakyat ng Baguio. God. Grabe ka sa Baguio. Hindi naman tayo. Dahan-dahan. Kasunod tayo. Oh, nahulog na yung ano. Alin? Nahulog yung takip. Sobrang tarik. Okay. Nilusong na rin namin ito sa mga bahaing lugar. Kaya ba? Kaya. Kakayanin. Oh no! Oh no. Malalim na bato. Shoot. Oh. Kagi. Sige, iabante mo nang iabante, baby. Gas ka lang ng gas. Shucks. Naramdaman ko yan. Oh shit. Oh yeah. Na-stranded na rin kami dahil biglang umapaw at lumakas ang agos ng tubig sa ilog. Oh. Naku po. Ayokong isugal na ilusong dito. Baka ma-stuck kami. Delikado. Lumalalim to. Wala pa man din kaming kasama. Ang lakas ng agos ng tubig. Ginamit na rin namin itong Suzuki Espresso bilang isang camper car. Whew. Perfect! At hindi lang yan. Alam nyo bang pinanghakot din namin ito ng mga tiles at semento? Oops! Huwag ninyong gagayahin. Pawang mga professional lamang na may sayad ang gagawa nito. Test naman natin yung durability ni Dandan. Kung kaya niya lahat tong mga semento at buhangin na nasa likod. Good day sa inyo mga bossing. Bago ang lahat, gusto kong humingi ng paumanhin dahil ang nakalagay sa title at thumbnail ng videong ito ay 5 years old Suzuki Espresso. Pero ang katotohanan niya, wala pa pong 5 years ang sasakyan namin. Ito ay 4 years and 8 months pa lang. Excuse me po, kumakain kasi ako ng mani. So 4 years and 8 months pa lang itong aming Suzuki Espresso. Bali, meron na lang 4 na buwan para maging 5 years. So, hindi naman siguro kalabisan kung i-consider ko na ang unit namin ay 5 years old na. Okay lang naman po siguro sa inyo yon. Kaya ako pala ginawa tong video na to, marami po kasi nagtatanong kung kamusta na nga ba ang Suzuki Espresso namin. Kaya nga, 5 years na tong aming Espresso, ano na nga bang balita? Kamusta na nga ba ang performance at ano na ang pinagbago ng Suzuki Espresso namin? Paborito ko talaga tong mani na nabibili lang sa kanto sa mga street vendor. Sarap ng mani. Sa loob ng almost 5 years na ginagamit namin itong Suzuki Espresso, ang odometer reading na nito ngayon ay almost 50,000 kilometers. So, almost 5 years, 50,000 kilometers. Hindi ko masasabing gamit na gamit or nilaspag ang sasakyan na to. Kasi ang 50,000 kilometers na yan, normal usage pa yan sa loob ng 5 taon na gamit ang isang sasakyan. Alright, nandito na si Kenzie.
Saan ka magaling? Nag-deposit. Deposit sa bangko, pambayad ng kautangan. Alright, back to topic tayo mga bossing. Almost 5 years namin ginagamit itong aming Suzuki Espresso at masasabi kong wala po kami naging major issue or major problem na na-experience sa unit na to. Pero, meron kami na-experience na minor problem lang naman. Unang-una na dyan is yung infotainment. So, May 2019, nung na-release itong aming Suzuki Espresso, after a month, nagkaroon po kami ng problema sa infotainment. So, ito yung infotainment niya mga bossing. Normally, once tinurn on natin yung engine ng ating sasakyan or nitong Suzuki Espresso, dapat mag-turn on siya ng kusa. Pero hindi, not turning on siya, not working. So, tinry ko na i-press and hold ito, pero hindi pa rin gumagana. And then, meron siyang reset button dito na kailangan mong sundutin nitong cellphone pin or pwede ring toothpick. Tinry ko na rin. Ayan, i-reset. Pero, yan. It's still not working. And, fun fact mga bossing, itong infotainment ng Suzuki Espresso ay hindi po talaga gawa yan ng Suzuki. Meron po siyang third-party vendor na nagsusupply ng mga infotainment para sa Suzuki Espresso. Kaya naman, nung nagka-problema kami sa infotainment namin, dinala namin sa kasa, pero ang kasa, dinirekta na kami sa service center ng mismong stereo or infotainment kasi doon siya i-check upin, titignan kung mare-repair pa ba. In our case, almost 5 years ago, hindi na po na-repair yung aming infotainment. Kaya naman, pinalitan po ito ng bago. At ang service center na yon ay located sa Cubao. Lalagay ko na lang po dito yung address. Diyan, hindi ko kasi kabisado. So, after mapalitan ng aming infotainment, wala naman po kaming binayaran na kahit piso kasi under warranty pa yan. Pinalitan ng bago. After nun, hindi na po kami nagka-problema pa sa stereo or infotainment nitong aming Suzuki Espresso. Bukod sa infotainment issue na na-encounter nga namin sa unit na to, wala na akong matandaan pa na na-encounter namin na problema dito sa aming unit. Masasabi kong mga na-encounter namin problema noon ay kasalanan namin. Kagaya ng nabangga itong aming Suzuki Espresso. Na-i-vlog din namin yan. Napakita namin kung paano siya ginawa, magkano yung binayaran namin, at masasabi kong lesson learned. No, bebe? Lesson learned para sa mga ganong klaseng insidente. Mabuti na lang at walang nasaktan. Ito yung sinasabi kong bangas. Ayan oh. Nayupe yung plastic at nabitak na yan eh. Una is gumamit ng heat gun para lumambot yung plastic part na dapat ibalik sa dati. Plastic lang kasi itong front bumper ng Espresso. Tapos gumamit ng parang wood na flat para bumalik sa dating itsura. Bumalik sa dating lapat. And then after nun, application na ng masilya. Gaya niyan. Napakabilis ng paggawa nito mga bossing. Ilang oras lang, tapos na. After application ng masilya, yan, nagliliha na si kuya. Ayan. Bali, binasa muna yung masilya, yung part na kailangan lihain para mas mabilis at pino raw yung, or maging makinis yung kakalabasan. And then, after nyan, apply na ng primer. Yan, kulay gray na primer yung ginagamit ngayon. Pinasama ko na rin pala yung babang part. Ayan, kasama yan sa binayaran namin. Mamaya sasabihin ko kung magkano yung total cost para ma-repair itong front bumper na merong gas-gas. And then after ng primer, ayan, naglalagay ng card sa bawat gilid para ma-separate yung black sa red. Ito, application na ng kulay red. Same color. And then, ito na yung kinalabasan.
Okay na mga bossing. All good na. So yan o. Yan. Bagong repair. Bagong pintura. Pogi na ulit ang aming Suzuki Espresso. Wala na yung sira. Okay na okay yung paint. Okay na siya. Nung panahon kasi na yun, nagpa-practice pa si Mrs. Yeah. magmaneho. Pero ngayon, okay na siya. Meron na rin siyang non-pro na lisensya. Pero dahil lagi niya naman akong kasama, ako pa rin yung madalas magmaneho. Nagpapalitan lang kami kapag ako'y inaantok, kagaya last night. Nung nagpunta kami ng Binondo, si Mrs. na yung nag-drive pa uwi kasi antok na ako. At abangan nyo yan kasi bago na pala yung itsura ng Binondo sa gabi. Gusto ko siya ipakita sa inyo. Gagawa namin ng sariling content yon pagpunta namin sa Binondo. Actually, matagal na siya, pero ngayon lang namin napuntahan. Oo. Tapos, babalikan natin yon very soon para maipakita sa inyo at ma-vlog. Sa gabi. Ganda niya sa gabi. Sarap tambayan. Naalala ko, meron ding nagtanong kung kamusta na ba yung lamig or yung aircon nitong aming Suzuki Espresso. Again, almost 5 years na po itong unit namin at masasabi ko pong parang bago pa po ang lamig nitong, in fact ngayon, Ilalamig nilalamig yung pa ako kasi wala akong medyas na. At madalas naka number 1 lang po kami. Number 1 lang ang aircon namin hanggang number 2. Depende kung sobrang init talaga sa labas. Pero pag ganitong makulimlim, number 1 lang yan. At ramdam nyo talaga yung lamig dito sa loob ng Suzuki Espresso. At hindi ko po napapalinis itong aming aircon dito sa aming Suzuki Espresso. Regular maintenance lang kami dito sa unit namin. Change oil every 5,000 kilometers. Siyempre kasama ng change oil, palit yan ng oil filter. Linis ng mga kagaya ng cabin filter. Ayan, kakalinis ko lang po ng cabin filter ng aming unit. At yun, masasabi ko nga sobrang lamig pa rin po nitong aming Suzuki Espresso kahit na almost 5 years na po ito. At again, wala pa po kaming ginagalaw na major maintenance sa aircon nito. Hindi pa naman natin napapapalitan yung aircon filter nito, no? Oo, wala pa. Wala pa. As in, regular maintenance lang talaga. Change oil. Ito na naman. Change oil. Sabi ko sa kanila, kumakain ako ng mani eh. Nakakailang mani na ako ngayon yung sa kalsada. May mga maliliit na butil na umaano sa lalamunan ko kaya na uubo-ubo ako. Galing kami ngayong palengke, bumili lang kami ng bigas at ang kitid po ng daanan dito sa palengke ng Marikina at ang hirap po mag-park. Kaya naalala ko, sabihin sa inyo, kamusta na yung mga sensor nitong aming sasakyan? Okay na okay pa po yung mga sensor. In fact, kanina, sobrang kitid nga ng daanan, yung pag-atras ko, malakas pa po yung mga sensor. Sensitive pa siya kapag malapit na siyang mabangga. Ang tunog niyan is una mahina, papalakas ng palakas, pabilis ng pabilis kapag sobrang lapit mo na doon sa tatamaan mong bagay. Gaya kanina, no bebe? Park ako, may nakapark sa likod kong motor kasi nga masikip. Malakas pa rin po ang sensor nito ng aming Suzuki Espresso. Siguro ang ma-advise ko po sa inyo kasi meron ako mga nabasa sa page or sa group ng Espresso na yung mga sensor nila is nagkakaproblema. Ang maipapayo ko po sa inyo, kung madalas kayo magpa-car wash, sabihan nyo po yung mga attendant doon sa car wash area na huwag patamaan yung mga sensor kasi malakas yung pressure ng tubig. Yung mga bilog sa likod, makisuyo lang kayo na huwag patamaan yung mga sensor na yun para hindi kayo magka-problema. Kasi yung amin, almost 5 years na, malakas pa po lahat ng sensor. In terms of performance ng makina, masasabi ko pong malakas pa po ang hatak nitong aming Suzuki Espresso. Sa katotohanan yan, hindi po ako kinakabahan kapag matatarik na lugar yung aming dinadaanan. Kasi alam kong kakayanin at nasubukan ko na nakakayanin ng sasakyan na ito. Never pa po kaming nabitin or tumirik
gamit ng sasakyan na to. Kahit ilang beses na po kaming umakyat ng Baguio or dumaan sa mga matatarik na lugar, basta kabisado nyo yung kakayahan ng sasakyan ninyo. Para sa mga nagtatanong nga pala kung papipiliin ako sa ngayon, kung manual na espresso or AGS ba ang kukuhanin ko, ang masasagot ko po sa inyo, depende po sa preference ninyo. Depende po sa kakayahan ninyo sa pagmamaneho at depende syempre sa budget ninyo. Kasi kapag ka AGS, mas mahal po yan sa manual. At sa pagkakaalam ko, mas mahal din po ang mga pyesa ng AGS kumpara sa manual. Kaya kung papipiliin po ako sa panahon ngayon, kung may pera ako at bibili ako ng isa pang sasakyan at kung sakaling espresso ulit, manual pa rin ba ang pipiliin ko? Yes po. Manual pa rin po ang pipiliin ko. Kasi nga, Walang pera. yun yung number 1. Unang-una sa lahat, mas mura po ang manual. Pangalawa, sanay naman po ako sa manual. Yung mga iba po nagsasabi na pag traffic mahirap, sanayan lang po yan, mga bossing. Masasabi ko sa inyo, kahit matraffic kami, i-stretch nyo lang po yung mga paa ninyo. O kung budget yung problema. Pero kung merong magi-sponsor sa amin ng espresso na AGS para gamitin namin on everyday use, why not? Bakit hindi? Baka naman. Suzuki. Ano naman? Kapal naman. Dati t-shirt lang. Pinadalan nga po pala kami ng merchandise ng Suzuki. Yung mga t-shirt na, ay hindi namin suot ngayon. Yung ginamit namin nung pumunta kami ng Dingalan, Aurora. Yung mga merchandise na po yun ay galing po sa Suzuki yan. Damit, bags, tumblers. Padala po ng Suzuki sa amin yan. Malay nyo sa susunod, padalan tayo ng sasakyan. Baka naman. Yung laruan. Okay lang, bakit hindi? Basta padala ng Suzuki. Baka Suzuki yan. Yung gas consumption naman, ngayong almost 5 years na itong aming espresso, masasabi kong medyo lumakas yung kanyang kain or ubos ng gasolina. Bakit? Kasi nagpalit po kami ng mugs. Iba na po yung size ng mugs namin. Wider na po. Mas malapad na siya. Ang size na po ng mugs namin, isa rin to sa marami nagtatanong, is 195. Sorry. Ang size po ay 15 by 8.25 yung lapad. Yung 15 yung laki ng pinaka-mugs. And then yung kanyang tires naman is 195 by 55. Yung 195, yung pinakabilog nung gulong or yung diameter, at yung 55 yung lapad po ng mugs. So that's 15 by 8.25 mugs, 195 by 55 yung kanyang tires. Kaya mas kumapit siya, masasabi kong mas gumanda yung handling ng sasakyan na to simula nung nagpalit kami ng mugs. Kasi yung una po, yung stock mugs po nito is 14 lang at manipis po. Kaya ramdam nyo kapag U-turn kayo or kumakanan kayo or mabilis yung takbo ninyo, ramdam ninyo na unstable yung handling ng sasakyan. Pero ngayong wider mugs na po namin, wider mugs na po ang gamit namin dito sa aming espresso, mas maganda po talaga yung handling experience. Yun nga lang, naramdaman ko, medyo lumakas yung kain ng gasolina. Kasi bukod sa wider mugs na po yung gamit namin, meron pa po kaming roof rack na very useful po talaga sa amin. Especially kapag nagka-car camping kami, kasi yung mga gamit po namin nakalagay na po sa taas. At hindi lang yan, pinangahakot po namin ng mga gulay. Meron po kasi kaming small food business, kaya kapag nagpupunta kami sa mga probinsya para mag-car camping, tinataon na rin namin kumuha ng mga gulay. Kasi syempre mas mura doon. Kagaya nung nakaraan, nagpunta kami ng Dingalan, pauwi kami, umangkat na po kami ng mga sibuyas, bawang at iba pang gulay na nilagay naman namin sa roof rack. Kaya medyo lumakas yung kain ng gasolina, pero mas lalo naging efficient itong aming espresso kasi nagagamit namin siya hindi lang panggala,
pangkabuhayan na rin. Ito naman po ang itsura ng aming espresso. Almost 5 years old po. Yan, ibang-iba na po kumpara sa stock na espresso. Umpisahan po natin sa aming wider mugs. Ayan po. Iba na po yung tindig ng aming espresso kahit itabi po sa stock. Mas brusco siya, mas maganda yung kanyang tindig nung kami ay nagpalit ng 5 or 15 inches na mugs. Ganyan po mga bossing. At sa harapan, napapansin nyo na siguro meron tayong mga additional lights. Meron tayong amber lights na nilagay or yung iba ang tawag dyan Raptor lights. Available po yung mga accessories na yan sa aming Lazada, Shopee at TikTok store. Nasa description po yung mga link ng aming shop. Legit po yung mga items, subok po namin kaya makasisigurado po kayong maayos ang matatanggap ninyong mga produkto. Ayan po. Meron din po tayong mga garnish. Ayan po. Yan, meron po tayong chrome, meron tayong matte black. Ito po, meron din tayong mga bumper trim. Yan, meron tayong DRL. Lahat pong yan ay available sa aming store online. Ayan po. At kung gusto nyo rin po magpagawa ng protection sa harap, yung ganito po, yan, wala pong ganyan sa stock. Available din po yan sa amin. Yan, bibili nyo po sa store namin yung mesh grill po. At hindi ko pa po ito nalilinis, mga bossing. Madumi pa po ang aming sasakyan, maalikabok. Galing pa po itong Dinggalan, Aurora. At hindi pa po nakakapagpa-car wash. Sinadya ko pong hindi pa ipa-car wash para gagawan ko siya ng separate vlog. Kasi gagawin natin siyang balik alindog, mukhang bago. Ayan. Ngayon ay madumi lang naman po ang aming espresso. Yan. Bukod pa sa mga nabanggit kong mga accessories na nilagay namin, yung mga garnish na yan, 100% po, 0-0 yan. Fitted po yan. Unlike sa mga accessories na mabibili nyo sa ibang store, hindi po sakto. Sa amin po ay sakto. Kita nyo naman po. Oh. Ayan, pinascan ko po kasi yan bago ko ipagawa sa direktang planta o manufacturer. Ayan po. Sobrang eksakto po. Yung mga garnish po, yan. Sakto po yan. Ayan, meron din po tayong ayan, tail light na additional. Wala po yan sa stock. Ayan, available din po yan sa aming store. Ayan, at as you can see, naka-dual tone din po kami. Ayan, matte black. Pinakabit ko naman po yan sa Foiltech Manila. Foiltech Manila, baka naman. Ayan, baka gusto nyo pong makapag-collab ulit sa amin. Available po ang Danzy Vlogs. At sa taas naman po, kitang-kita nyo naman ang aming aluminum hard case na awning. Yan po, available din po yan sa aming store. At magkakaroon po ng upgrade version po yan. All black po lahat, pati base, pati yung mga poles. At mas mahaba siya ng kaunti. Ito po kasi ay 1.4 meters by 2.5 meters pag binuklat. Pero yung haba po nito is 1.4. Magkakaroon po kami ng 1.6. Ito po kasi ang pinaka maximum length para sa akin na kasya sa espresso, 1.6 meter by 2.5 meters. At sa taas ulit tayo, meron nga po kaming roof rack. Ayan. Ito po ay sold out pa po, pero mabibili nyo rin po sa amin. Solid po yan, sobrang tibay niyan kahit tungtungan nyo sa ibabaw. Kayang-kaya. At ang aming espresso ay naka super dark tint by Kirena naman po. Maganda rin po yung Kirena na brand, subok po namin. Nakita nyo naman, hindi nyo po makita si Mrs. pero nasa loob siya. Ayan, madilim sa labas, super dark, pero pag nasa loob po kayo, parang wala kayong tint na nakakabit. Kaya ang masasabi ko lang sa Kirena, baka naman pwede ulit tayo mag-collab. Ayan po ang aming Suzuki Espresso.
na almost 5 years old na po. Inikot ko lang po kayo. Ayan. So, pasok na ako sa loob. Ito ang misis ko. Bebe! Hello. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ang Kirena po ay magandang brand. Hindi dahil sponsor yan ng Kirena. Binayaran po namin yan. Ayan. Kaya sa susunod, Kirena, baka pwedeng makalibre sa inyo. Hindi naman po siguro masasabing pagmamalabis kung sasabihin ko na isa kami sa lehitimong makakapagsabi na ang sasakyan na ito ay sulit para sa presyong binayaran namin dahil yan sa tagal, taon na namin ginagamit ang sasakyan na to, experience namin habang minamaneho ang sasakyan na ito, at sa mga lugar na napuntahan na namin. At well documented naman po yan sa aming YouTube channel. Open book naman po yung mga pinagkakabit namin, mga pinupuntahan namin gamit ang Suzuki Espresso. Kaya masasabi ko, kung isa ito sa pinagpipilian ninyong kuhanin, kung kayo ay mahanap ng alternative na sasakyan or first time car owner po kayo na bibili ng sasakyan, maganda pong option ang Suzuki Espresso. Base po sa aming experience at sa budget na kaya naming ilaan para sa isang sasakyan. Sana po ay nakatulong ang review at feedback namin sa sasakyan na to sa almost 5 years na ginagamit namin. Sana nakatulong kami kung nahihirapan kayo magdesisyon kung kukuha ba kayo ng espresso or ibang unit ang kukunin ninyo. Or sana hindi nakagulo. Ang aim po namin dito is may matulungan kayo makapag-decide. Kasi kapag first time car owner, mahirap bumili, malaking pera yung ilalabas ninyo. Siyempre gusto ninyo tamang sasakyan ang mapunta sa inyo. So dapat isaalang-alang ninyo, unang-una is yung budget. Hindi porket gusto ninyo, pipilitin yung makuha hanggang sa wala na kayong maibayad. Ang ending is mahatak lang yung sasakyan. So kung budget friendly na sasakyan, isa po ito sa magandang option para po sa ating lahat. At abangan po ninyo ang aming next car camping. Hindi ko muna sasabihin kung saan kasi kami hindi pa sigurado kung saan pupunta talaga. Pero meron talaga kaming isang lugar na matagal na namin gusto talagang puntahan. Nasa parting Zambales ito. At excited ako mapuntahan at ma-experience yung lugar na yon at magawa ng content para ma-share namin sa inyo yung experience namin using Suzuki Espresso doon sa lugar na pupuntahan namin for car camping. So, Kunti na lang sabihin mo eh. so for now, dito na namin tatapusin ang video na ito habang masikip yung aking dinadaanan. Both sides may nakapark. Ay nako po. So, yun na po. Dito na